Ano ang maaaring magpatahimik sa libu-libong tagahanga ng tennis sa Roland Garros? Hindi isang panalong tira, hindi isang nakakagulat na pag-upset, kundi isang kanta. Noong Mayo 22, 2026, nasagot ang tanong na yan. Lumapit ang pinakamalaking DJ sa mundo sa isang mikropono sa Court Suzanne Lenglet sa Paris at tumigil ang lahat. Walang nakaalam na darating ito. At ang sumunod na nangyari ay nagpahinto sa buong malamig na kapaligiran ng French Open. 2 araw na ang nakalipas bago opisyal na nagsimula ang main draw noong Mayo 24. Punong-puno na ng enerhiya ang bakuran ng Roland Garros. Nagsimula na ang mga sesyon ng pansasanay, ginaganap ang mga qualifying match, naglakbay ang mga media crew sa lahat ng direksyon at libu-libong maagang tagahanga ang pumuno sa bakuran na sumasalamin sa kapaligiran ng ikalawang Grand Slam ng season. Nag-ayos ang mga organizer ng torneo ng maliliit na pagtatanghal ng musika sa buong linggo ng paghahanda upang aliwin ang mga unang manonood. Kadalasan ay mga lokal na artista, mga marching band at maikling libangan sa background na halos hindi na maalala ng karamihan sa mga tagahanga. Si Court Suzanne Lenglet na mas maliit at mas malapit kay Philippe Chatrier ay napupuno na ng mga tagahangang sabit na maabsorb ang kapaligiran ng torneo. Ngunit sa partikular na hapong ito, may isang bagay na tahimik na inayos na walang nakakaalam sa labas ng isang maliit na bilog ng mga insider ng torneo. Wala si David Guetta sa opisyal na schedule ng entertainment. Ang kanyang paglabas ay nanatiling lihim hanggang sa huling sandali. Ang 58 taong gulang na French DJ at music producer ay gumugol ng mga dekada sa pantatanghal bilang pangunahing direktor ng mga maalamat na festival tulad ng Tomorrowland at Ultra Music Festival na nagtatanghal sa harap ng daan-daang libo na mga manonood. Ang kanyang mga kolaborasyon kina Sia, Rihanna at Nicki Minaj ay nagbunga ng mga pandaigdigang hit na nangguna sa chart na ginagawa siyang isa sa mga pinakakilalang figura sa kasaysayan ng electronic music. Ang sorpresa ay personal na inayos ng tournament director na si Amélie Mauresmo na kalaunan ay direktang nagpaliwanag ng kanyang dahilan. Si David ay isang Parisian, mahilig siya sa tennis, at nang sabihin ko sa kanya ang tungkol kay Alex Ayala, iginiit niyang pumunta. Nang kumalat ang mga tsismis na dumating na si Guetta, agad na nagbago ang loob ng court. Ang dating ilang daang maagang dumating na nakakalat sa mga stand ay naging libu-libo sa loob lamang ng ilang minuto. Tuluyan ang iniwan ng mga tagahanga ang kalapit na mga practice court at dumansa patungo sa Court Suzanne Lenglet mula sa lahat ng direksyon. Sinimula ni Guetta ang kanyang set gamit ang kanyang pinakamalalaking hit, Titanium, When Love Takes Over at Memories, at agad na nagbago ang atmosfera mula sa tennis tournament patungo sa music festival. Sumayaw ang mga tagahanga sa mga aisle, iwinagayway ang mga bandila ng Pilipinas sa lahat ng dako, itinaas ang mga telepono sa kalangitan ng Paris. Pagkatapos ng walang babala, tumigil ang musika. Humakbang si Guetta patungo sa mikropono. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong estadium. Mayroon akong espesyal na kahilingan. May isang tao rito ngayon na nagbigay inspirasyon sa akin. Isang taong malamang hindi ko alam na umiiral ako, ngunit isang taong pinagmamasdan ko mula sa malayo. Yumuko ang buong manonood. Nagpatuloy siya. Hindi siya tada France, hindi siya tada Europa, tada Pilipinas siya. Isang bansang may mahigit 110 milyong katao na nakahanap ng bayani sa isang 20 taong gulang na batang babae na may gulo at pangarap. Agad na tumutok ang mga kamera sa kahon ng manlalaro. Umupo si Alex Ayala sa tabi ng kanyang ina, si Riza, kasama ang mga coach na sina Joan Bosch, Luke Bangridge at Sandro Van sa malapit. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Agad na tinakpan ng isang kamay ang kanyang bibig nang maisip niya ang nangyari. Itinuro ni Guetta ang kanyang seksyon at binigkas ang mga salitang nagpagulo sa estadium. Alex, para sa iyo ang kantang ito. Ang sumunod na nangyari ay kakaiba sa anumang nasaksihan ni Roland Garros. Hindi nagtanghal si Guetta ng isang awiting sumikat sa chart. Hindi siya tumugtog ng isang remix o isang awiting pang-aliw sa mga manonood sa pista. Nagtanghal siya ng isang orihinal na kantang partikular na isinulat para kay Alex Ayala,
Napaka-personal, walang script, at binuo batay sa isang salitang Tagalog na dala ng komunidad ng mga Pilipino na parang sigaw ng digmaan. Laban, na nangangahulugang laban. Isang mahinang himig ng piano ang umalingaw-ngaw sa buong court. Ang enerhiya ay tuluyang nagbago. Ibinaba ng mga tagahanga ang kanilang mga teleponyo. Tumigil sa pagwagayway ng mga watawat ng Pilipinas. Napalitan ng katahimikan ang lahat. Mula Maynila hanggang Madrid, dala niya ang bigat/isang bansa sa likuran niya, ayaw pumutol. Patuloy na tumataas ang kanyang boses habang dumadaloy ang bawat liriko. Laban Alex, laban/tinatawag nila ang iyong pangalan, mula Roma hanggang Paris, sinisindihan mo ang apoy. Nagpatuloy siya. Sinabi nila sa kanya na hindi niya kaya, sinabi nilang napakaliit niya. Ngunit tumayo siya sa luwad at sumagot sa tawag. At pagkatapos ay amlin niyang nagpapigil sa buong istadum. Walang tropeo, walang titulo, walang ranggo ang makakasukat/ang pagmamahal ng kanyang bayan, ang puso ng isang kayamanan. Umalingaw-ngaw ang huling koro. Laban Alex, laban. Huwag kang lumingon. Ang Pilipinas ay kasama mo saan ka man mapunta. Nakaupo si Alex na nanigas sa kanyang upuan. Nakatakip ang kamay sa kanyang bibig, nanginginig ang mga balikat. Hayada ng umiiyak ang kanyang inang si Riza. Walang imik ang mga coach. Napakatahimik ng mismong istadum, kaya't maririnig ang mga ibon sa labas ng Roland Garros sa pagitan ng mga nota ng piano. Nakatayo ang mga tagahanga habang nakadikit ang mga kamay sa kanilang mga puso. Ang ilan ay tahimik na sumasabay sa pagkanta, kahit na narinig ang mga liriko sa unang pagkakataon. Nang ang huling nota ng piano ay tuluyang humina, walang gumalaw. Lumipas ang ilang segundo nang walang tunog. Pagkatapos ay sumabog ang mga tao, hindi sa matinding kabuluhan sa pista, kundi sa madamdaming kulob. Sabay-sabay na pumalakpak ang palakpakan, hiyawan at luha, habang ang awit ay nagsimula ng mahina sa mga unang hanay at kumalat sa buong istadyum. Laban Alex! Laban Alex! Buong pagmamalaking iwinagayway ang mga bandila ng Pilipinas sa ilalim ng mga ilaw ng Paris. Umatras si Geta mula sa mikropono, kitang-kita ang emosyon, kumikinang ang mga matang, at marahang itinuro ang kanyang seksyon. Para sa iyo yan, at para sa bawat Pilipinong nakaramdam ng malayo sa tahanan, hindi ka nag-iisa, hindi ka kailanman nag-iisa. Isang reporter ang nakatayo malapit sa kanya na may hawak na mikropono. Hinihintay ang reaksyon ni Alex. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan at naglakad papunta sa gilid ng kahon ng malalaro. Tumingin siya sa dadat ng mga bandila, sa mga mukha ng mga tadahanga na naglakbay sa buong Europa para lang suportahan siya. Binuka niya ang kanyang bibig para magsalita at walang lumabas na salita. Marahan niyang iniling ang kanyang ulo, sinubukang mumiti kahit umiiyak, at sa wakas ay bumulong ng mga salitang pilit na naririnig ng buong stadium. Pasensya na, wala akong masabi, wala talaga akong masabi para dito. Sumagot ang mga tao ng may mas malakas na palakpakan. Tumayo ang mga tadahanga. Umalingaw-ngaw ang mga boses mula sa mga nakatayo. Ayos lang yan, Alex, mahal ka pa rin namin. Muling nagsalita si Geta sa mikropono. Hindi mo kailangan ng salita, patuloy ka lang lumaban, yan lang ang hinihiling namin. Tumanggo si Alex, idiniin ang isang kamay sa dibdib niya at bumalik sa kanyang upuan. Sa loob ng 24 na oras, ang mga kuha ng sandaling iyon ay lumampas na sa 50 milyong views sa TikTok, Instagram, X at YouTube. Umapaw ang mga komento sa seksyon. Hindi man lang siya makapagsalita, ganon ito kalakas. Sumulat siya ng kanta para sa isang manlalaro ng tennis na hindi pa nananalo ng Grand Slam. Iyan ang respeto. Ito ang epekto ni Alex Ayala. Naglabas ang media sa Pilipinas ng mga headline na tinatawag itong isang mahalagang sandali sa kultura. Inilarawan ito ng media sa France bilang isang pambihirang pagkakataon kung saan ang musika, sport at emosyon ay nagbanggaan ng walang kalkulasyon. Iniulat ng France Info na habang ang komunidad ng mga Pilipino sa France ay opisyal na tinatayang nasa pagitan ng 45,000 at 70,000, ang mga eksena sa Court Suzanne Lenglet ay parang isang karamihan ng tao na 10 beses ang laki nito.
Malinaw na binanggit sa kanilang ulat, hindi sila nagtatanghal, nasaksihan nila ang kanilang sarili. Naglabas ang Women's Tennis Association ng isang pambihirang pampublikong pahayag na kumikilala sa sandaling ito. Naantig kami sa pagbubuhos ng pagmamahal para kay Alex Eala at sa komunidad ng mga Pilipino. Ang tennis ay nasa pinakamahusay na antas nito kapag pinagsasama-sama nito ang mga tao. Ang Eala effect ay isang patunay sa kapangyarihan ng esport na malampasan ang mga hangganan. Ang kantang laban ay mas lumawak pa. Tinugtog ng mga koro sa Maynila, tinugtog ng mga street buskers sa London, at tahimik na inawit ng mga OFW sa Dubai na nakakilala ng sarili nilang kwento sa kanya. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao at tumigil sa panikot ang mga kamera, tahimik na nag-impact si Guetta at umalis na parang walang alam sa kanyang nilikha. Nanatili si Alex na nakaupo sa walang laman, nakahon ng manlalaro, nakatitig sa pulang luwad ni Roland Garros, ang naglalahong alinganggaw ng isang kantang isinulat para sa kanya ay nakasabit pa rin sa hangin. Humarap siya sa kanyang ina. Mama, nangyari ba talaga iyon? Tumango si Riza habang umiiyak. Nangyari na anik, nangyari na talaga. Umiling si Alex. Hindi ko maintindihan. Bakit ba nila ako mahal na mahal? Wala pa akong napanalunan. Hindi ko pa talaga napapatunayan ang sarili ko. Walang pag-aalinlangang sagot ng kanyang ina. Napatunayan mo na ang iyong sarili. Hindi sa pamamagitan ng mga tropeo. Gamit ang iyong puso. Gamit ang iyong laban. Sa paraan ng iyong hindi pamsuko. Iyon ang nakikita nila. Iyon ang nakita ni David. Iyon ang nakikita ng mundo. Tumayo si Alex, nablakad papunta sa gilid ng kahon at tumingin sa walang laman na estadium. Mahina, ngunit matatag ang kanyang boses. Mananalo ako. Hindi naman sa paligsahan. Hindi lang basta tropeo. Isang bagay na mas malalim. Mapapanalunan ko ang kanilang paniniwala. Mapapanalunan ko ang kanilang mga puso. Ipagmamalaki ko sila. Iyan ang pangako ko. Hindi tropeo, hindi ranggo. Isang pangakong lalaban. Isang pangakong hindi susuko. Isang pangakong dadalhin ko sila. Bawat puntos, bawat laro, bawat laban. Nilapitan siya ng kanyang ina. Iyon lang ang hiniling nila sa iyo. Iyon lang ang hiniling namin. Hindi pa nagsisimula ang pangunahing draw ng French Open. Wala pang kahit isang laban sa pangunahing draw ang naganap. Ngunit si Alex Eala, 20 taong gulang mula sa Maynila, na kumakatawan sa isang bansang may 110 milyong katao, ay naging mahalagang kwento na ng torneo. Pinili ng isang sikat na artista sa mundo na parangalan ng buo ang kwento ng iba, nang walang promosyon sa sarili, walang estratehiya sa pangpapalaya, nang walang anuman maliban sa katapatan. Ang Eala effect ay nagbunyag ng isang bagay na mas malaki tungkol sa modernong fandom ng palakasan. Ang mga atleta ay hindi na lamang kumakatawan sa mga bansa. Kinakatawan nila ang mga komunidad, mga pinagsasaluhang pakikibaka at mga kolektibong pangarap. Ang emosyong dala ng mga tagahanga ay hindi lamang tungkol sa pantapanalo. Ito ay tungkol sa pantingin sa kanilang mga sarili na makikita sa pantanggi ng isang tao na sumuko. Hindi pa natatapos ang mga laban, hindi pa naitatakda ang draw. Ngunit may napagdesisyunan na sa tahimik na hapong iyon ng Paris. Ang kantang laban ay hindi matatapos sa Roland Garros. Ito ay naglakbay patungong Maynila, patungong London, patungong Dubai. Dala-dala ng lahat ng nakaramdam ng pagkalayo sa kanilang tahanan at tumangging sumuko. Ano ang mangyayari kapag sa wakas ay humakbang si Alex Eala kay Court Philippe Chatrier para sa kanyang pambungad na laban? Dudurugin kaya siya ng bigat ng inaasahan? O kaya naman ay iaangat siya ng pagmamahal ng milyon-milyon ng higit pa kaysa dati?